3 araw ang lumipas, sa dapit hapon, kung kailan ang haring araw ay unti-unting lumulubog sa kanluran, nagtipon ang mga venerables at elders sa ilalim ng pamumuno ng puno ng Beast Taming Sect. Sa kanyang tinig na umaalingaw-ngaw, masiglang ipinahayag niya, mga kagalang-galang na pinuno, nalalapit na ang dakilang ritual ng paglilinis, isang sandaling magtatakda ng ating kapangyarihan. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang kanyang mga salita, mariin niyang iminungkahi, unahin muna natin ang 3 batang sumingit sa ating sekta 3 araw na ang nakalipas. At doon, sa gitna ng madilim na bulwagan, lumitaw ang 3 nilalang na kasama ni Joe Fan, nakalugmok sa lupa, ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakatali, ang mga matay puno ng pangamba. Mabagsik na tinanong ng puno ng Beast Taming Sect, sino kayo, at paano ninyo natuklasan ang lihim na daanan na ating pinangangalagaan? Ngunit sa halip na sumagot, nanatiling tikom ang bibig ng 3, gayunman, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding takot, ang kaba ng mga pusong nag-aalab sa pangamba. Napahalakhak ang puno ng Beast Taming Sect, ang kanyang tinig ay parang kulog na gumugulong sa kabundukan. Tahimik pa rin kayo, ayos lang, pinaiimbestigahan ko na kayo. Pagkatapos, bahagya siyang lumingon sa likod, at sa harap ng mga elders at venerables ay mariing inihayag, ayon sa ulat ni nakatatandang Chai, pumasok kayo sa pamamagitan ng lihim na lagusan matapos sirain ang proteksyong hanay nito. Nang marinig ang mga katagang yon, napanganga ang mga elders at venerables, ang kanilang mga mukha'y nabalot ng matinding gulat, sa pantahan nila, nabunyag na ang kanilang pinakatatagong sekreto. Isang elder na may maputing buhok ang biglang sumigaw, alam na ba ng Quanrong ang lagusang yun, ibig bang sabihin, matagal nang batid ng inutil na pinunong yun ang lahat ng ginawa natin sa kanyang lupain sa loob ng maraming taon. Marahang tumango ang puno, tanda ng kanyang pagsang-ayon, sa tingin ko, matagal na niyang alam, nagpapanggap lamang siya, ngunit ngayong nabunyag na, wala nang pagtatago. Dagdag pa niya, ang tinig ay mabigat na parang hatol, hindi lamang kahihiyan ng Quanrong ang lalabas, kundi pati ang dangal ng sekta ng pagpapasunod ng mga halimaw ay mabubura, masisira ng husto. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, tila ba ang bigat ng sitwasyon ay bumalat sa kanyang kaluluwa, kapag nalaman ito ng manor ng 2 dragon, ang tagapagtanggol ng isang imperyo. Bago pa man matapos ang kanyang pangungusap, agad na sumabat ang isang elder, ang tinig nito ay parang matalim na punyal, kung ganoon man, siguraduhin natin na walang makakaalam. Kasabay ng mapanlinlang ng ngiti, idinagdag pa niya, hindi ba't nagpakita si Zuo Fan sa Quanrong, patayin natin ang lahat ng nakakaalam at ibintang sa kanya, ang halimaw na yon, naghasik ng kalupitan, patay dito, patay doon, hanggang sa siya'y tuluyang napatay. Nang marinig ang mga katagang yon, nagngangalit sa galit si Prince Lu, ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw, puno ng apoy, mga ipokrito, kay bababa ninyo. Ngunit wala kayong lakas ng loob aminin, nakakatawa, tinatawag ninyo ang sarili ninyong matuwid na sekta. Ngunit kung ikukumpara, santo pa si Ginoong Zuo. At sa kanyang banta, nagninggas ang hangin, darating ang araw na makakarma kayo, at sa pinakamasahol na paraan, mabubura ang sekta ng pagpapasunod ng mga halimaw sa 9 na sekta ng kanlurang lupain. Ngunit bigla siyang natigilan ng isang elder ang marahas na hamampes sa kanyang ulo, dahilan upang siya'y mapasubsob sa lupa, inapakan ng elder ang kanyang ulo, at sa panunuyang tinig ay sinabi, ano bang magagawa ng isang maruming tulad mo? Samantala, nagtatakang nagtanong si Lianer, ang kanyang tinig ay nanginginig, ano bang meron sa lagusang yon? Bakit handa kayong pumatay ng lahat para lamang itago ito? Ang kanyang kapatid ay agad na tumawag sa kanyang pangalan, puno ng pag-aalala. Ngumiti ng bahagya ang puno ng Beast Taming Sect, sabay halakhak, oho, akala ko alam ninyo na ang lahat, pero wala pala kayong kaalam-alam. Agad namang sumagot ang binatang si Tuba, desperado ang kanyang tinig, wala kaming alam, pati ang aking ama at ang iba pa, wala ring kinalaman, nakikiusap ako, huwag na silang idamay. Ngunit humagalpak sa tawa ang mga elders at venerables, tila ba nakakatawa sa kanilang pandinig ang desperadong pagsusumamo ni Tuba. Sa sandaling yon, mariing sinabi ni Prince Lu kay Lianer, binibining Lianer, mga hayop ang mga yan, kahit madiskubre pa ang lagusan, basta mapalapit ka, papatayin ka nila, ito ang sakunang darating sa Quanrong, walang makakatakas. Agad naman itong kinumpirma ng puno ng sekta, tama ka, bata, lahat ng may kinalaman dito ay dapat patahimikin.
Nang marinig yun, nabalot ng matinding takot ang mukha ni Lianer, agad niyang tinanong si Prince Lu, ano ang ibig niyang sabihin. Habang nakadapa sa lupa, puno ng bigat ang tinig ni Prince Lu, talo na tayo sa pastahan, akala ko kayang patayin ni Ginoong Zuo ang lahat ng traidor. Tumulo ang kanyang luha, at sa huling katagay nagmistulang sugatang mandirigma, kaunti na lang sana. Samantala, bahagyang tumingala ang puno ng Beast Taming Sect, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kabilugan ng buwan na tila nagbubunyag ng mga lihim ng kalangitan. Sa batis, ang mga bulaklak ay isa-isang naglaho, at ang tubig ay nagsimulang umangat, kumukulong parang hininga ng isang halimaw na nagigising, napahalakhak ng masaya ang puno, ang tinig ay umaalingaw-ngaw, sa wakas, nagbukas na ang Loangaso Clay. Habang nakatitig sa kumikislap na tubig, idinagdag pa niya, karaniwan, ang mga bulaklak na ito ay parang bangin ng kamatayan, nakamamatay sa sinumang lalapit, ngunit sa kabilugan ng buwan, nagiging Loangaso Clay ito, isang paraiso para sa pagsasanay, isang araw dito ay katumbas ng isang taon sa labas, tanging kalikasan lamang ang makakalikha ng ganitong himala. Isang matandang elder ang masayang nagsalita, pinuno ng sekta, walang oras na dapat sayangin, mas mahalaga ito kaysa sa gabi ng kasal, pumasok na tayo at magsanay. Ngunit agad namang sumabat ang isa pang elder, ano ang gagawin natin sa 3 bihag? Bahagyang sinipat ng puno ang mga bihag, lalo na si Lianer, sa malamig na tinig, inilahad niya, sa tuwing kabilugan ng buwan, nagsasanay tayo ng mag-isa. Ngunit ano kaya kung sabay tayong magsanay bilang pares? Walang pag-aalinlangan, marahas na hinawakan ng elder si Lianer, inangat siya na parang tropeo, talagang matalino ang pinuno, mas bibilis ang pagunlad, babae, swerte ka, malapit ka nang magbigay ligaya sa pinuno ng sekta. Galit na sumigaw si Tuba, ganito ba kumilos ang pinuno ng isang matuwid, na sekta? Umaabot na kayo sa ganitong kababuyan, pakawalan mo ang kapatid ko bago pa mabunyag ang kabulukan ng sekta ninyo. Ang sekta ng pagpapasunod ng mga halimaw ay wala nang iba kundi grupo ng mga manyok na sumisira ng kababaihan, kahit ang marangal na pinuno ninyo, isa na ring karumal-dumal na baboy. Ngumisi ang puno ng paghamak, matuwid, reputasyon, ano pa ang halaga ng mga iyon kung hawak mo ang kapangyarihan? Akala ninyo ba makakalabas pa ang balitang ito? Gaya ng lagusan, lahat ay mananatiling lihim. Kung sabihin kong matuwid ako, iyon ang katotohanan, ano bang magagawa ng mga patay? At sa walang pag-aalinlangan, hinawi ng puno ang suot ni Lianer, sabay bulong, binibini, halika na, magsanay tayo ng magkasama. Ngunit bigla siyang natigilan, nanlaki ang kanyang mga mata nang masilayan ang kagandahan ng katawan ni Lianer, isang tunay na hiyas, bulalas niya, puno ng pagnanasa. Samantala, nagpupumiglas si Tuba, desperadong sinusubukang makawala, habang si Lianer ay umiiyak, nagmamakaawa, at sumisigaw ng tulong. Sa huling sandali, tinawag niya ang pangalan ng ating bida. Ngumisi ang puno ng kasamaan, hanggal na babae, ang lalaking iyon ay pinaira-piraso na. Nakita mo mismo 3 araw na ang nakalipas, at ngayon, tinatawag mo siya para iligtas ka, o baka multo niya ang hinihingi mong tumulong, hahaha. Ngunit mula sa ilalim ng tubig, nagsimulang magbago ang kulay ng lawa, unti-unting naging itim, bomubula, at kumakalat ang kadiliman sa kabuuan ng ilog. Isang elder ang napalingon, ang tinig nito'y nanginginig sa takot, pinuno ng sekta, masama ang balita, ang tubig sa lawa, muli na namang naging kulay itim. Nang marinig ito, parang binuhusan ng malamig na tubig ang puno, ang kanyang mukha'y nabalot ng pagtataka at gulat, tila ba ang mismong kapalaran ng sekta ay nagsisimula ng gumuho.